Magandang hapon po sa aking professor na si Sir Richard. At nandito po ako ngayon upang gawin ang aking activity 1 na kung saan kailangan kong maipaliwanag kung ano nga ba ang mga historical na pangyayari sa ating lipunan at bilang isang Pilipino, paano natin na itataguyod pag sinasabing or napag-uusapan ang globalisasyon at modernisasyon sa ating bansa. Unang-una, naatasan kaming gumawa ng isang reaction video na kung saan ibibigay namin ang aming saloobin or ang aming opinyon base sa aming nabasa. So, sinabi sa aking nabasang artikulo na sinasabi ni Randy David na ang mga Marcos ay may mga malaking naging impact sa ating society. Dahil kung iisipin natin, bumagsak ang diktaturang Marcos matapos mahigit ang isang dekada ng paglilingkod sa ating bansa. Nabanggit ito na kung saan nabibigyan nating aral hanggang sa ngayon. Ngunit sa kabila ng lahat ng pangyayari sa ating lipunan, sa globalisasyon at patuloy na pagbabago sa ating bansa at maging sa iba pang bansa, mas lalong lumalayo ang ating pagitan sa ibang bansa dahil sila ay nakasunod sa kung ano ang nangyari sa mga nakaraang kasaysayan. Na kung saan sinasabi nating ang ekonomiya ang pinakamahalagang sentro sa ating bansa. Kaya nga tayo nagiging modernize kasi merong mga teknolohiya na patuloy nating napag-aaralan sa ating mga kasalukuyan. So, sinasabi dito sa artikulo na kung saan ang mga Pilipino dapat nagtutuon tayo ng pansin sa ating panlipunang pag-aaral. Dahil kung iisipin natin, napakaraming pagbabago, napakaraming issue sa bansa na pilit nating nire-resolba, ngunit kulang tayo ng responde, kulang tayo ng solusyon. Hanggang kailan tayo magiging sapat sa ating lipunan? Pansin natin ngayon mas tumataas ang mga bilihin dahil nga ba ito sa globalisasyon, sa pagbabago or inflation na nating nararanasan sa bansa. So dito, gustuhan man nating kumalas sa ganitong sistema sa makabagong pag-alipin, hindi na natin kaya dahil halos bawat institusyon ng ating lipunan ay umaasa rin sa mga magsasaka, mangingisda at sa iba pa. At kung iisipin natin, nabanggit rin ito sa artikulo na dahil sa malaking atensyon ibinubuhos natin sa politika. Akala natin lahat ng problema ng mamamayan ay kaagad-agad nating masusolusyunan. Kasi kailangan nating maging mapanuri. Kailangan nating maging mapagmatsyag kung sinong dapat ilalahal natin, kung sino dapat ang iboboto natin. Dahil sa kung napapansin natin sa ngayon, dahil nga sa umiiral na globalisasyon, nararanasan natin ang ating ekonomiya sa kaakibat na umiiral na globalisasyon. Nariyan ang hamon ng bagong teknolohiya. Kung mapapansin nyo, ang Pilipinas, kung kumpara to sa Asia, which is ang bansang Japan, masyadong advanced ang bansang Japan. Dahil hindi na nila inuulit-ulit kung ano yung mga nakaraang nangyari. Ginagawa na lamang nilang itong lesson. Na kung saan, mababanggit din dito na nariyan ang artificial intelligence. Na kung saan, tayo rin ang nagiging modelo ng kapitalismo na hindi ang dami ng pera sa larangan ng siyensya, katotohanan, hindi ang pananampalataya o moralidad sa pamilya o pamahalaan. At dahil sa krisis sa kadalasang ekspekto na pagkakaunawa natin dito ay hindi na natin siya nabibigyan ng katarungan. Kaya, um, kung mapapansin natin, bibigyan ko ng reaksyon ang pinaka topic dito. So nabanggit dito na wala sa kamay ng social scientist ang modelo ng isang mabuting lipunan. Bagkus ito'y isang paksang nararapat pagtalunan ng malayang mamamayan ng isang lipunan. Ang bagay na ito'y saklaw ng larangan ng politika, hindi siyensya.
May iba't ibang landas tungo sa modernidad at naniniwala kung mas mapapadali ang ating paghahanap sa angkop na landas kung tayo ginagabayan ng iminasyong sosyolohikal. Ibig sabihin na banggit diyan na wala naman daw sa social scientist kung paano tayo magde-develop ng mabuting lipunan. It is about ourselves. It is about how we can definitely contribute to our society. Because sinasabi sa artikulo na how can we definitely give a solution if we cannot put ourselves into action. So that's gonna be the moral lesson on this topic. So kailangan nating, we have to be modernized. We have to equip ourselves to face any challenges like pandemic. Hindi tayo naging handa sa hamon ng pandemic. Oo, sabihin natin patuloy na nagbabago yung ating kasalukuyang panahon. Sa lahat ng henerasyon may nagbabago sa teknolohiya, sa pag-aangkat at sa iba pa. Ngunit how can we put an action if we cannot look for the best solution? 'Di ba? So, matatalakay natin diyan sa ideya sa artikulo na maaaring gamitin upang suriin ang kasalukuyang krisis ng pandemya sa Pilipinas. Dahil naging lesson na ito sa atin. So, we just need to make sure that we are prepared enough to face any challenges. And ang masasabi ko lang naman dito, gaya nga ng napag-aralan natin sa binasa kong Ang Lipunang Pilipino sa artikulo, ang bawat larangan halimbawa ang batas, how can we definitely follow the rules or the law? Kasi hindi naman laging sa politika lang nagpo-focus ang mamamayang Pilipino sa lipunan Kasi umiikot ang ating lipunan. So kailangan nating magkaroon ng komunikasyon paano natin mabibigyan solusyon ang bawat problema ng ating bansa. Dahil sa bawat problema ng ating bansa may nakalaan na diyang solusyon. Ngunit hindi natin ito pinuput into action, kaya tayo nawawala. At dahil dyan sir, iyan lang po ang aking pagpapaliwanag sa paksang iyan at sa artikulo na sinabi ni Randy David. Maraming salamat po.